Sa pagsisimula ng anime, ipinakita ang isang maliit na bola na kayang kopyahin ang lahat at mag-transform sa kung ano ang ginaya nito. Ang bola na ito ay nilikha at inilagay sa daigdig ng isang misteryosong indibidwal upang pagmasdan ito sa mahabang panahon. Sa simula ay kinopya nito ang isang bato at nanatili lang ito sa ganong anyo, habang unti-unting tumubo ang lumot sa isang tunay na bato ay ginaya din nito ang lumot upang magmukhang totoo. Pagkatapos ay sumapit ang taglamig at nagsibagsakan ang nyebe at isang sugatang lobo rin ang bumagsak sa tabi mismo ng bato, na kung saan ay ginaya nito ang mismong anyo ng lobo at nagkaroon ito ng kamalayan sa unang pagkakataon. Nagsimula itong matalisod dahil nagaya rin pala nito ang sugat ng lobo na naging dahilan upang makaranas ito ng pagkabalisa at makaramdam ng sakit sa unang pagkakataon. Ngunit mabilis din itong nakabawi ng lakas at nagpatuloy ito sa paglalakad ng walang tiyak na patutunguhan at layunin. Makalipas ang ilang oras ay nakarating ito sa dating amo ng kanyang ginaya na lobo, na kung saan ay tuwang-tuwa ang binata sa pagbabalik ng kanyang alagang lobo dahil sa wakas ay may kasama na rin siya. Nang makapasok sila sa kubo ay nakita ng lobo ang lahat ng bagay na bago sa kanyang paningin, at ang mainit na pakiramdam na ito ay ang nagpanay sa kanya na manatili dito magpakailanman. Pagkatapos ay pinakain ng binata ang kanyang alaga, at dahil limitado na ngayon ang pagkain dito ay hindi sila dapat maging mapili sa anumang pagkain na meron sila. Pagkatapos kumain ay natulog na ang binata, at pagsapit ng umaga ay lumabas siya upang magsibak ng kahoy mula sa mga nakapalibot na bahay para gawing panggatong. Ang kanyang mga katribo na dating nakatira dito kasama niya ay umalis 5 taon na ang nakakaraan upang maghanap ng mas maayos at mas komportableng tirahan. Bagaman siya lang ang mag-isa na nanatili rito, nasa tabi naman niya ang kanyang aso na kasama niya sa lahat ng oras. Gusto na sana niyang umalis ngunit laging kinakagat ng aso ang kanyang mga binti para pigilan siya sa pag-alis kaya kailangan niyang manatili rito. Sinabihan siya dati ng kanyang mga katribo na manatili at alagaan ang kanyang lolo't lola ngunit sa huli ay iniwan din siya ng mga ito matapos pumanaw. Umalingaw-ngaw ang tunog ng mga kuliling sa harap ng bahay dahilan para isipin ng may-ari na bumalik na ang lahat, ngunit nang makauwi na siya ay hindi pa rin nagbabago ang malungkot na tanawin, at tumunog lang pala ang mga kuliling dahil isang napakalaking isda ang nahuli ng pain. Kinagabihan, kinatay ng may-ari ang isda at dahil gusto niyang makatipid ng panggatong ay pinili niyang kainin ito ng hilaw imbes na lutuin. Naalala pa niya ang mga mukha ng lahat ng nakatira dito at gusto na niyang umalis sa lugar na ito. Kinabukasan, desidido siyang nag-impake ng mga gamit at umalis para maghanap ng mas magandang lugar. Matapos maglakbay ng malayo, parehong natuklasan ng dalawa ang isang bato na may guhit na nakaturo paabante. Nakasisiguro ang binata, na ito ang mensaheng iniwan ng lahat para sa kanya at nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay at nagtayo ng maliit na camp sa gabi upang magpahinga. Kinaumagahan ay nagpatuloy sila sa paglalakad at nakakita ang binata ng isa pang bato na may marka. Lumipas ang maraming araw. Bawat araw ay tila pareho na walang pagbabago hanggang sa isang araw ay natuklasan ng lalaki ang isang maliit na puno sa kalsada. Kanyang kinuha ang mga sanga nito upang gamitin para panggatong at bumalik sa pangunahing ruta nang makakita uli siya ng bato. Biglang nahulog ang lalaki sa isang malamig na lawa at nasugatan ang kanyang binti, kaya kinailangan niyang magtayo muli ng kampo para malagyan ito ng benda at magpainit ng katawan. Nagpasya ang binata na huwag nang bumalik dahil hindi pa nauubos ang pagkain. Determinado siyang magpatuloy sa kanyang paglalakbay at hanggat may lakas pa siyang natitira ay magpapatuloy siya. Sa tuloy-tuloy na paglalakad sa loob ng 2 araw, parang lumalala ang kanyang sugat ngunit hindi sumuko ang binata, dahil kung hindi bumalik ang kanyang mga katribo sa dati nilang tinitirhan ay malamang nakahanap na ang mga ito ng magandang lugar. Hindi siya babalik para lang mamatay sa loob ng nabubulok na bahay na iyon ngunit natuklasan ng binata na ang sumunod na batong nakita niya ay may markang X. Sa malapit ay ang mga labi ng isang sirang sasakyan at mga libingan na katulad ng ginawa niya para sa kanyang lolo't lola. Alam ng binata kung ano ang nangyari dito ngunit sinubukan pa rin niyang mag-isip ng positibo habang hindi niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha, at iniisip niya kung magagawa kaya niyang makarating sa mas magandang lugar na kanyang pinangarap. Dahil tila nawalan na siya ng pag-asa na marating ang nasabing lugar ay sumuko na ang binata at nagpa siya na bumalik sa dating tinitirhang kubo, na kung saan ay parehong naglakbay ang dalawa ng maraming araw para bumalik sa nabubulok na bahay na iyon. Nakaramdam ng matinding kalungkutan ang binata sa loob ng maraming araw nang hindi nag-abala sa pagsindi ng apoy o paghahanap ng pagkain.
Halos hindi na rin nagawang magamot ang kanyang sugat sa binti kaya unti-unti itong lumala, na kung saan nangyari na nga ang dapat mangyari. Tahimik na umupo ang binata sa isang upuan at payapa itong pumanaw, habang tumabi naman sa kanya ang lobo at saka ginaya ang anyo ng binata at naging isang ganap na tao. Matapos pumanaw ang binata ay napunta ang kanyang kaluluwa sa langit kung saan muli niyang nakasama ang kanyang mga namayapang mahal sa buhay sa isang magandang lugar na kanyang pinangarap. Simula ngayon ay ang mahiwagang globo na ang pumalit sa pagkatao ng binata at tiyak na makakatagpo ito ng maraming tao at mararanasan ang mga bagay na hindi naranasan ng binata. Pagkatapos ay pumunta ito sa timog upang makahanap ng higit pang impormasyon para sa sarili nitong pagsulong. Dahil kulang ito ng mga katangian ng isang tao, kasama na rito ang sugat nito sa binti at kawalan ng sustansya sa katawan ay mabilis itong namatay ngunit sa bawat pagkakataon ay naipapanganak din itong muli. Para sa nilalang na ito, ang bawat kamatayan ay isang proseso ng pagbabago at hanggang ngayon ay 6 na beses na itong namatay. Sa unang pagkakataon ay kinailangan ito ng 5 araw upang muling mabuhay at sa ika-6 na pagkakataon ay tumagal lamang ng kalahating araw para mabuhay muli. Sa wakas ay matagumpay nitong narating ang bundok na gustong marating ng binata, ngunit agad itong inatake ng isang higanteng oso at muling namatay. Samantala sa isang nayon, may isang batang babae na nagngangalang March, at karaniwang nakikipaglaro lamang ang bata kay Parona, isang dalaga na nakatira sa malapit. Sa kalagitnaan ng paglalaro ni March ay tinawag at pinauwi siya ng kanyang mga magulang sa bahay, na kung saan ay sinabi ng maliit na si March na nais niyang maging dalaga, dahil 3 bata na lang ang natitira sa nayon at 2 sa kanila ang nasa mismong bahay na ito. Naniniwala ang kanyang ina na maituturing lamang siyang dalaga kapag hindi na nababasa ng kanyang ihi ang hinihigaan niyang kama sa tuwing matutulog siya. Kinaumagahan ay nagsasanay pa rin si Parona ng archery gaya ng nakagawian, ngunit ang kanyang kakayahan ay medyo mahina. Habang naglalaro si March ng kanyang mga stuffed toys nang dumating si Parona para makipaglaro sa bata, nang biglang tumunog ang kampana sa di kalayuan. Alam ni Parona ang ibig sabihin nito kaya dali-dali niyang ibinaba si March sa bundok, ngunit sa daan ay hinarang sila ni Hayashi, ang pinunong taga-konsehong tagabantay ng nayon. Napag-alaman na sa pagtunog ng kampana, isang mahalagang pagpupulong pala ang magaganap sa nayon. Si March ay dinala pabalik sa nayon at ang nakatatanda sa tribo kasama si Hayashi ay tinipon ang lahat at ipinahayag na sila ay pinili ng Diyos, na nagdadala ng kasaganaan at kapayapaan at kailangan nilang pumili ng isang walang dungis na batang babae upang gawing handog sa Diyos na ito. Sinuri ng nakatatanda ang 3 anak na babae sa nayon at pagkatapos ay pinili ang maliit na si March. Binati siya ng lahat dahil siya ang napiling gawing handog sa Diyos at ngumiti ang kanyang mga magulang sa harap ng iba, ngunit pag-uwi nila ay umiyak at humingi na lamang sila ng tawad kay March. Dumating si Hayashi at ibinunyag na ang batang babae ay napili upang gawing alay o sakripisyo para sa Diyos, at sa araw ng seremonya ay lalahok ang bata sa isang salo-salo upang magpaalam sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay dadalhin siya sa bundok bilang alay na pagkain para sa Diyos, at pagkalipas ng 1 taon ay babalik sila doon upang kunin ang mga labi ng bata para mailibing ng pamilya. Mariin na tumanggi si March na lumahok sa seremonyang ito dahil ayaw niya pang mamatay at gusto niyang tumanda at maging dalaga, hindi matanggap ng paslit na siya lang ang mamamatay pero wala siyang magagawa. Sa mga sumunod na araw, patuloy na sinusubaybayan ni Hayashi si March at sinabi niya na kung tatakas ang bata, ang kanyang nakababatang kapatid na babae ang gagawing panghalili bilang alay. Nang sumapit ang araw na kukunin na si March upang gawing alay ay umiyak ang mga magulang ng bata habang namamaalam ito sa kanilang pinakamamahal na anak. Habang umaakyat sila sa bundok, sinabi ni Hayashi na kapag nakatawid na si March sa kabilang mundo ay malaya na umano siya maging dalaga ayon sa gusto niya. Kaya nang biglang may bumato ng palaso sa mukha ni Hayashi ay sinamantala ni March ang pagkakataon upang makatakas. Bigla namang may sumulpot mula sa kung saan at binunggo nito si Hayashi upang tagumpay na makatakbo ang bata. Habang tumatakbo ay natalisod si March na kung saan ay nahulog siya sa isang maliit na lawa at aksidente niyang natagpuan ang immortal na nilalang, nang masaksihan ng 2 kawal na humahabol sa paslit ang muling pagkabuhay nito ay mabilis silang nagsitakbuhan sa pag-aakalang isa itong halimaw. Pagkatapos ay tumalikod ito para maglakad kaya sinubukan itong tanungin ng bata, ngunit wala siyang natanggap na tugon mula rito kaya sinundan niya ito. Sa kabilang banda, napag-alaman na ang taong umatake kay Hayashi ay walang iba kundi si Parona,
Plano sana ng babae na gumamit ng kalansay upang pekein ang pagkamatay ni March, ngunit nagpa siya si Hayashi na iwan at pabayaan doon si Parona dahil tiyak na mapaparusahan ito. Bumalik ang dalawang kawal at sinabihan si Hayashi na maghanap na lang sila ng ibang bata na gawing sakripisyo dahil may kasama umanong halimaw si March. Samantala napagtanto ng paslit na hindi pala nakakapagsalita ang taong sinusundan niya at nagugutom na silang dalawa, kaya nang makakita sila ng puno na sagana sa prutas ay umakyat si March para mamitas ng bunga. Nang ibigay niya ito, bigla nitong inihagis ang prutas sa lupa at yumuko para kumain na parang lobo gaya ng dati, at nang sinubukan ng batang babae na turuan itong magpasalamat ay hindi siya nagtagumpay. Muling namitas si March ng mga prutas ngunit kinain ng walang muwang na nilalang ang lahat, kaya umiyak ang kawawang paslit at umakyat sa puno upang mamitas ng prutas at makakain para sa kanyang sarili. Ngunit nang makita niya itong nakatayo sa ibaba habang nakatingin sa itaas ay hinagis niya ang ilan upang ito ay makakain. Di maiwasan ni March na maging masaya dahil pakiramdam niya ay para siyang nag-aalaga ng isang mosmos na bata, at nang mapagod na ito sa pagkain ay pumunta ito sa likod ng sirang puno para matulog. Nang gabing iyon, nanaginip si March na bumalik na siya sa nayon matapos tumakas, na kung saan ay nakita niya ang dalawang natitirang bata na isinakripisyo kaya kinamuhian siya ni Parona at ng mga taga-nayon. Nagising si March na lubhang nag-aalala sa nangyari sa kanyang panaginip kaya nagpa siya siyang maglakad para bumalik, ngunit nang magising ang nilalang at hindi nito nakita si March ay agad nitong sinundan ang paslit. Abangan ang karugtong ng recap, maraming salamat! Siguraduhing nakasubscribe sa aking channel at pakihit na rin ang notification bell para updated sa mga susunod na video. Maraming salamat sa panonood!